Kung sakaling first-time employee ka at kailangan mo ng TIN number, kailangan ba mag-apply agad sa ORUS? O ano yung mga dapat malaman para iwas penalty na din at ano nga ba yung tamang proseso? Pag-usapan natin? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ngayon, pwede nang makakuha ng TIN number online. Pero sa ORUS, hindi kasama dito yung pang-employee. Kadalasan for one-time transaction or for business registration. Pero kailan ba applicable yung sa ORUS? Although pwede ka naman talaga makakuha ng TIN number dito. Pag-usapan natin, kung sakaling first time mong magtrabaho, normally ang mag-file talaga or ang mag-a-apply ng TIN number mo ay yung kumpanyang nag-hire sa'yo o yung HR or yung sa employer mo. Kumbaga, mag-submit ka sa kanila ng requirements at mag-fill up ng BIR Form 1902. Ito yung pinaka-itsura niyan kung saan pag finilapan mo tong form na to, yung second page, meron ditong part ng primary or current employer. Ito yung nag-hire sa'yo at dito nakapirma sila. So, kumbaga, ang iisipin mo na lang ay pag-fill out ng mga form, pagbigay ng mga pre-employment requirements, at sila nang bahala sa TIN number mo. Yan na rin ay ayon sa Revenue Memorandum Order 37-2019 kung saan nakalagay dito, employers or yung company shall secure TIN of its new employees. Pwedeng gamitin yung e-reg or yung ORUS para dito. So kung ganito yung encounter ninyo, hindi mo na kailangan mag-apply ng panibagong TIN dahil kapag nag-apply ka ng panibago, possible maging criminal liable ka pa. Isang TIN lang ang pwede per individual. Kapag more than one TIN, dapat ipa-cancel iyon para makaiwas na rin sa mga tinatawag na criminal liability. Ngayon, may pagkakataon naman na baka yung company ninyo ay hindi sila nag-process ng TIN number. May mga pagkakataon na kayo yung mag-a-apply sa BIR mismo. Sasabihin nila kung saang RDO or saang branch at kailangan mag-fill out ng 1902 form or kailangan bigyan nila kayo nito na may pirma dito sa Part 4. Kasi dun sa BIR, ito rin yung hihingi nilang requirements. Magdala na rin ng valid ID or birth certificate para ma-process ito. Magdala rin ng mga Xerox or photocopy noon at kung sakali magre-request kayo ng TIN ID, magdala na rin ng 1x1 photo. So again, dalawa yung possible mangyari. Una, employer mo o yung company yung mag-a-apply nito. Ito yung standard, ito dapat yung default. Pero just in case na kayo yung pinag-a-apply sa BIR branch or sa RDO, kailangan ninyo ng 1902 form na may pirma nila. Ang dapat lang siguraduhin ay 1902 yung binigay mo, may mga requirements ka, at dapat nakaregister ka as an employee. Hindi as business or else magkakaroon ng problema or possible penalty dahil baka magkaroon ka ng open case dahil mali pala yung category mo. Pangatlo naman, pwede rin naman yung ORUS or EO98. Although hindi ito yung pinaka-ideal, pero may mga possible cases kasi kung saan sasabihan ka ng HR or ng boss mo na kumuha ng TIN sa ORUS. Online yon, which is pag-uusapan natin later. Ngayon, nagkataon na sa ORUS kapag mag-a-apply ka, wala ditong for employee. Hindi ka naman pwedeng mag-apply for foreign national or for OFW. Mas lalong hindi ka pwedeng mag-apply for business. That's why ang pwede na lang ma-apply dito ay yung EO98, kung saan ang pinaka-purpose talaga nito ay for one-time transaction na nag-require ng TIN number. May pagkakataon kasi na halimbawa may transaction ka sa gobyerno, kailangan mo ng TIN number. Passport ba yan, driver's license, or nag-a-apply ka ng scholarship, or nag-open ka ng bank account. Kailangan ng TIN number para doon. Ito ang kailangan mong piliin. Yun talaga yung pinaka-purpose ng EO98 or one-time taxpayer. Pero bakit ito yung pipiliin mo for TIN number? Kasi obviously, hindi pwede yung the rest, magkakaroon ka ng violation kapag dyan. At kapag kumuha ka naman ng TIN number dito, walang i-expect sa'yo afterwards. Mamaya i-explain natin kung bakit. So kapag ito yung in-avail mo, ang kailangan mong gawin ay i-provide ito sa HR yung TIN number. And remind ko lang din na hindi ka na pwedeng mag-apply ng panibagong TIN number. One TIN number lang, mag-update lang yung category or yung tax type para dyan.
balikan ko lang din about yung sa business naman. Kapag kasi pinili mo yung alinman sa mga ito, obviously, ina-expect ng BIR na meron kang business. Either nagpo-provide ka ng professional services like yung sa skills mo as virtual assistant, as freelancer, graphic artist, lawyers, doctors, pasok yan dito. So basically, kumikita ka, self-employed ka, at ikaw yung magka-file ng sarili mong tax. Single proprietor naman, possible ito yung sa may mga store or online shop. And then, merong combination dito ng professional at single proprietor. So, pag ito yung pinili mo, mag-register ka na rin ng business sa BIR. Which is, hindi naman siya pasok for employees kasi nga, binabayaran ka ng company at sila yung magkakaltas at sila din ang magpa-file for you. So, ano yung dapat gawin at ano yung mga dapat tandaan? Huwag mag-register sa ORUS as self-employed, sole proprietor, or professional, which is itong tatlo yon. Kung sakaling yun yung ma-file mo, magkakaroon ng tax filing obligations moving forward kahit wala kang business. At pwede rin magkaroon ng malaking penalty later on kasi kahit wala kang business, kailangan zero filing kung nakategorize ka as professional, single proprietor, or combination ng dalawa. At dahil malinaw na hindi natin to pwedeng piliin kung sakaling first-time employee tayo, itong EO98 ang kailangan na lang nating i-address. Dahil may TIN number tayo dito at for one-time transaction ito, ang pinaka dapat gawin dyan ay ipa-update ito. Yung category niya mayiging temporary lang na one-time. Ang mangyayari ay dapat i-update ng HR na pang-employment ito. At sila nang bahalang mag-process nito, pwede ka magtanong ng update sa kanila kung ano yung pinaka nangyari, kung tama na ba yung category or tax type na nakapaloob doon sa TIN number mo. Ngayon, pag-usapan natin very quick kung paano nga ba mag-apply ng TIN number just in case na ito yung pinapagawa sa'yo ng HR via ORUS at ang pipiliin na nga natin ay yung sa EO98. Sa computer mo or sa cellphone mo, i-open ng Chrome at pumunta sa website ng ORUS. That's orus.bir.gov.ph at ganito yung pinakamayiging itsura niya. Kapag sa cellphone, medyo mas maliit lang siya, parang ganito, kalahati. Pero ang kailangan nyo dyan ay new registration and then as an individual. Pwede kayong mag-TIN inquiry para nga naman ma-double check ninyo kung wala ba talaga kayong TIN. Katulad ng sabi natin, may criminal liability kapag doble o higit sa isa ang TIN number mo. So, try natin tong new registration and then as an individual, click natin yung create account. Andito nga pala yung mga requirements. Mag-ready na rin ng picture ng valid ID mo or ng birth certificate at selfie na hawak yung valid ID na yon. Click natin tong create an account. Mag-apply tayo ng TIN. So, kasama siya dito. Scroll down. Gagawin lang natin is check, I agree, taxpayer, and then without existing TIN. Ito yung reminder na maging criminally liable ka or possible magkaroon ng fine kapag meron kang more than one TIN number. Click I agree. User type transaction. Katulad ng sabi natin kanina, hindi pwedeng business. So, pipiliin na natin tong EO98. Click OK. And then tax type. Ang pipiliin natin dito ay yung executive order number 98. Huwag yung one-time transaction. Click natin yung OK. Ito yung dahilan kung bakit pinili natin yung EO98 para ito sa mga transactions sa government agencies, dealing with banks, or applicants for tax treaty relief. Kapag pinili mo yung one-time transaction, ito naman yung magpapakita dyan. Ang pinaka-primary purpose ito ay para sa mga requirements kung sakaling merong biniling shares of stocks, mga assets, mga real property assets katulad ng lupa, condo, o yung mga sakyan, kasama na rin dyan, at marami pang iba dito. So, click ko tong EO98 ulit. Click OK. And then, fill up naman natin yung the rest na information tungkol sa atin. Yung first name, middle name, last name. Hanggang dito sa suffix, ito yung pagpipilian. Kung walang suffix, NA na lang. And then, yung date of birth, civil status, single or married, maging gender, at yung email address na din. By the way, sa email address nga pala, may reminder dito na required nga siya. At ito na rin kasi yung pinakagagamitin kung sakaling mayroon tayong notifications, updates, communications from BIR. Kahit sa mga transaction na gagawin natin sa kanila, mapa sa branch man, sa RDO, or online, ito yung pinakagagamitin natin. Yung email address na nilagay natin dito sa form. Click I acknowledge at maglagay na rin ng password. Tap nyo tong I icon kung gusto nyo i-double check kung tama ba yung tinatype nyong password. I-check itong CAPTCHA and then click or tap register.
This time, kailangan nyo i-check yung email na pinadala ng BIR. Huwag nyo muna i-close itong notification na to kasi baka mamaya wala kayong na-receive na email, hindi kayo makakapag-resend ng OTP link. And yung sa akin, wala nga akong na-receive sa inbox pero meron pala sa spam. So, nung inopen ko yan, ang kailangan kong gawin ay i-click itong link para maging link ito. I-click itong not spam and then magiging ganito na siya. Magiging blue na yung verify account. Kanina ganito siya. This time, click natin itong link at napunta na nga pala itong email sa inbox. Kapag okay na, ito yung magiging confirmation. You have successfully created an account. Click OK. Mag-login gamit yung email address and password at i-check itong CAPTCHA. Click login. This time, diretso na tayo. New registration as an individual and then fill out registration form 1904. Mapapansin nyo, kanina 1902 for employees pero this time, ang gagamitin ay 1904. That's why kailangan nyo talagang ipa-update yung TIN number nyo kung kinuha nyo siya via ORUS at ginamit nyo ay EU98 doon sa HR. Sila nang bahalang mag-categorize para sa employee or para sa purely compensation na category. Kapag kinlik itong fill up, ito yung pages. 7 ito pero madali lang naman karamihan dahil personal information lang naman ito. May mga grayed out na. Ito yung pinrovide natin during registration sa ORUS kanina. Sa bandang baba, ilagay nyo na lang yung ibang information na may asterisk, ibig sabihin required, pero hindi natin na-provide during registration, katulad nung sa maiden name or mother's maiden name, pangalan ng tatay at cellphone number nyo na rin. Click continue. Nasa step 2 na tayo, residence address, kung saan ka nakatira. I-tap ang province at piliin na lang yung tamang lugar kung saan kayo nakatira, fill up na rin yung barangay at the rest ng information dito. Tap continue. Purpose of TIN application, dahil EO98 yung pinili natin, ang sabi dito, click continue na lang daw. So, tap natin yan. And then, authorized representative, sa atin, no. So, diretso na tayo dito and then click continue. For spouse information, dahil single nga pala yung pinili natin kanina, hindi na to kailangan fill upan. Pero kung married, kailangan yung i-provide dito yung details about sa spouse ninyo. Click continue. This time, i-upload na natin yung mga requirements. 25 MB per file. So, kapag nagkaroon kayo ng error at sinabi na nag-exceed daw sa file size, i-update nyo na lang yung picture. Pwede nyo bawasan yung side at i-resave ito. Make sure lang na malinaw pagkakakuha at na-capture ng buo. Tap itong upload file at i-upload na mula sa gallery or sa folder ninyo sa computer yung government-issued ID, maging yung selfie na hawak yung government-issued ID. Reminder lang na sa selfie, walang nakaharang sa mukha, tanggalin ang salamin, dapat malinaw pagkakakuha, at wala ring sombrero. Kapag na-upload na, ganito yung pinakamayiging itsura niya, click continue. Sa step 7, more on confirmation na lang kung tama ba yung mga pinrovide nating details kanina. I-double check para nga naman hindi magkaroon ng issue kapag nabigay na yung TIN number or kapag i-review na ng BIR officer yung application natin para makakuha na rin tayo ng TIN number. And then, i-check lang tong tatlo, click Submit Application. Maghintay daw ng 3 working days after natin masubmit ito. By the way, by the time na tinatry nyo to, baka mag-update na. Hindi ko alam kung 3 working days ba o 5 working days. So, i-double check nyo na lang by the time na nag-apply na kayo ng TIN. Click Proceed. At ito na yung ORUS account natin. Kung sakaling magkakaroon tayo ng transaction sa kanila, dito yun masasave. Which is yun yung ginawa natin ngayon, yung TIN issuance or pag-request ng TIN number. I-check nyo na rin yung email ninyo kasi may mga pinadala dyan ang BIR katulad na lang ng account activation kung saan nakapag-register tayo successfully. Ito yung email na na-receive. Also na nag-apply tayo ng TIN number, yung 1904, yung natapos natin yung 7 steps. Ito naman yung email na pinadala dyan. Patuloy nyo lang i-check yung email ninyo kasi doon din ipapadala yung confirmation o yung feedback nila whether declined ba or rejected or approved. For this case, approved at nakakuha na nga ng TIN number. Itong TIN number natin ang ibibigay sa HR na siya na lang i-update nila from one-time transaction or EO98 to purely compensation TIN number. And finally, karagdagan na lang ito pero hindi naman required, madali lang i-double check kung valid ba talaga itong nakuha nating TIN number. Kumbaga, sa website ng BIR, that's bir.gov.ph, meron ditong parang robot. Tap nyo lang yan si Revy. And then, pili kayo kung English or Tagalog. Halimbawa, English. Ang kailangan natin ay TIN validation. Click View. I-provide yung TIN number dito na kakakuha lang natin via email.
And then, yung complete details ninyo, hintayin nyo lang yung feedback. At ito na nga, ang sabi ay valid at ditong RDO siya naka-assign. So, wala tayong naging problema sa pag-request ng TIN number online. Valid din siya. At again, gagawin nyo lang siya kung sakaling hindi pinrocess ng employer ninyo yung pag-process ng TIN number or hindi kayo pumunta sa BIR para mag-submit ng 1902 na form. Ito lang yung pinaka-last option na gagawin ninyo, and make sure lang na yung TIN number na ibibigay nyo sa HR ay sasabihin ninyong na-register nyo via ORUS para pwede na rin nilang ma-update. Final reminder, isang TIN lang per individual para hindi na rin magkaroon ng problema or criminal liability. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!